Yan, hindi mo mumusan. Binaba mo na eh. Binaba. Dapat naka... Yan, yan. Taas mo lang. Taas mo. Yan, yan. Tapos, buksan mo konti. Ay, Yan, meron na matigas. Tagal susi. Bigay. Atras po muna. Buksan. Atras po, bubuksan na po yung pinto. Okay. Ayan, sir. Paano yan? Allowed pa rin ba yan, sir? Ano pa kayo? Pero yan, allowed pa yan. Oo, pwede pa. Yan yan, sabi di ba sabi kanina, pag medyo tumaas ng bumaba ng konti. Yun, so good evening guys. So update lang kayo or bigyan ko lang information regarding dun sa gagawin naming elevator man trap rescue operation. So etong video na to, isa sa mga ginagawa rin ng mga building admin in terms of rescuing doon sa mga residente or sa mga empleyado kung office building man yan, just in case magkaroon ng power failure, magkaroon ng problema yung elevator units, kung paano ang proper na pagsagip at kung paano ka makikipag-communicate para hindi magpanic yung tao magiging biktima ng pagka-antala o pagka-bitten or magkaroon ng failure yung isang elevator natin. So this video ipapakita ko sa inyo kung paano yung magiging reaction natin, yung magiging proper procedure para sa pag-rescue ng ating mga residente or ng empleyado sa isang building. So tingnan natin guys. Binigay ko tayo, ma'am. Okay na? Wala na? Nasulat ko na. Okay na. Po. Baba. So, yung manpower training na gagawin natin ay para malaman nyo yung step by step na tama procedure, okay? Tapos, itong presentation natin para malaman nyo rin yung structure ng elevator nyo, tapos para malaman nyo rin kung ano yung mga pinagmumulan na pwedeng maging man-trap ng mga passenger, okay? So, yung paggawa naman ng man-trap o yung hindi nyo naman kailangan gawin to. So, kung kinakailangan lang, o halimbawa, hindi agad makakapunta si Itachi, at least kayo, na-training ko kayo. So, kung dumating yung scenario na pwede nyo palang gawin. So, may lalabas yung agad yung mga naman. Okay? Sige. Ang number one protocol natin bago tayo mag-rescue ay magpapatay na ng main power ng elevator. Kaya natin papatayin ng main power ng elevator para
naman, pag nagkamali, baba na ulit, Windows 2. Okay? So, ready ka? Bigay ko na rin ng tip. Kung halimbawa, nawala ng kuryente itong buong Metro Manila, tapos yung generator nyo, hindi gumana. Siyempre, may namantra, paano ba natin nahanapin? Kasi, wala eh. Wala lahat. So, ang paghanap, manual, hindi manual natin. Magsisimula tayo sa ground floor hanggang makita natin. Okay, ganito lang naman. Meron naman tong gap. Meron tong gap, kung makikita natin, para safe, times malaki yung gap niya, makikita nyo naman, di ba? Nakakita natin yung aluminum, yung pinaka-safety shoe. Ibig sabihin, nandito siya. Pero kung nakukulangan pa kayo, gusto nyo pang makita, pwede naman kayong magbukas. Kaya lang, lagi nyo i-apply yung 100 para ma-prevent. Pero, yung kasama nyo, nakahawak pa. Okay? Baka mamaya kasi, sa mga building, hindi namin kahit ako, hindi ko mapaliwanag, natagal ko nagtatrabaho. Bakit pag nagbubuhat kami ng elevator, ng pinto, may biglang malakas na hangin. O kaya biglang yung hangin pa gano'n. So, at least kung hawak ka niya, ma-out of balance ka, hindi ka mahulog. So, gano'n lang naman yung paghahanap, manual. Gano'n. Tapos, punta na tayo sa, ito yung ina-allow namin kayo. Kahit wala pa si Kachi. Ito yung scenario number 1 na yun niya, ina-allow namin kayo. Okay? So, ito yung axe key. Pilip pataas. So, pwedeng bitawan. Kasi naka-open na yan. Depende sa inyo. Tapos, yung open, pasok yung kamay. Pag na-open na, tanggalin yung susi. Kasi pag di nyo tinanggal, in-open, mababaloktot yung susi, baka hindi matanggal. Or, pag hindi na natanggal, hindi wala pala rito yung i-rescue nyo dahil nagkamali, tatagal yung proseso. Okay? Pagka natanggal, pag na-open na, pwede na tanggalin. Okay. So, depende sa inyo. Yung ginawa ko, pinaka-the best yun. Pero dahil ako, alam ko na, pagkabukas ng ganyan, pwede ko nang tanggalin. Depende sa inyo. Basta importante, tatanggalin niyo yung susi, huwag kakalimutan. Tapos, wag magbubukas ng hawak ng susi. Pag nahulog, tatagal ulit yung process ng pag-rescue. Dapat ibigay sa kasama. Tapos, lagi tayong makikipag-usap. Kung ano man yung gagawin natin, papaalam natin sa kanila. Kung ano man yung kailangan natin sabihin sa kanila, iutos sa kanila, iutos natin. So, kailangan palayuin natin yung mga tao sa may pintuan. Kasi baka mamaya, pag hindi natin palayuin, nakitang bumukas, tulungan na kayo, magsunahan na. Okay? Sasabihin natin na magbubukas, layo po sa pinto, bubuksan na. Baka mamaya kasi naka-sandal dun sa may cabin door, pagbukas, ma-out of balance. Okay? O, nasabi niya, okay daw. So, ito yung scenario number 1 na kahit kayo ay pwede nyo nang gawin, ina-allow namin kayo. So, ito po yun. Sige tayo ng sorry sa nangyari. Pasensya na po sa nangyari. Hindi kasi ka nag-maintain na sa maayos. Ay, ikakat ko to kasi hindi pa. Ay, naka-video to, nako. Nasa YouTube to, hindi ko ikakat ko to. So, ito po yun. Alam ko ano. Ito po yung ina-allow namin sa inyo. Tapos punta na po tayo sa pangalawa. 20 up. 20 up. Stop! So, ito po yung number 2. Hawak. So, again, pagbukas, depende po sa inyo. Bukas, tanggal. Or, pagkabukas, pwede lang tanggalin. Hawak. Start position check. Check, okay. Yeah. Ito po yung ina-allow namin sa inyo. Hanggat nakaharang tong metal plate na to, meron siyang konting gap pero hindi kasi ang tao, ina-allow namin kayong gawin. Okay? Malinaw po ba tayo dito? Tapos, yung paa natin, kakalso natin dito. Hanggat hindi na ilalabas lahat ng i-rescue, hindi mo
tatanggalin ko dito. Baka mamaya, dahil nawala na sa isip mo kung kailan nila kalabas yung ulo, hawak mo pa yung ulo, nakalimutan mo, inipit mo na. Pag sarado, putol yung ulo. So hindi naman, biro lang po yun. So dapat kung ano yung focus ka lang dito. Okay? Dick. Tapos lalo tayo magpapaalam dito, baka may nakasandal dito. Nako, hampas yung ulo nila rito pag nangulo. So, layo po sa pito, bubuksan na. Yan. Tapos, pag ganitong pataas, para sa matanda, buntis o may kapansanan, kailangan talaga natin mag-provide ng two-step ladder. Pero kung walang two-step ladder, anumang bagay na matatag, na pwede na lang tapakan para makababa sila ng maayos. Huwag tayo maglalagay ng yung lata ng pintura, baka mabubuwal sila rin. Huwag tayo maglalagay ng gano'n. Tapos, tanongin din natin yung mantra kung, lalo tulad yan, bata, pogi pa. Yan. Kung kaya niyang babain ko, alalayan na natin mabuti. Kung kaya pa, tapos pag akyat po, huwag tayong biglang umaakyat. Kailangan 3-point contact kasi baka bigla tayong umakyat, makuntog naman tayo dito. Pinakadabis po, kung kaya na pag masyadong hindi naman mataas, ganito. Pero pag ganitong mataas na, yung parang pang babae na, 3-point contact pa rin, yan, ganyan. Okay? Tapos, bumaba nang hindi naka-level yung namantra. Huwag yung pipilitin. Sabihin nyo, sige po, hintayin po natin si Itaching level po niya. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ano po yun? Get down. Stop. So, ito po yung number 3 na inaallow namin kayong gawin. Okay? So, again, nasa sa inyo. Gusto nyo iwanan, pero huwag kakalimutan tanggalin. Tanggal, bigay sa kasama. Our position check. Check, okay. Straight. So, layo po sa pinto, bubuksan na. Okay, 3-point contact. So again, kapag yung matanda, may kapansanan, buntis, kailangan mag-provide ng matatamakan. Ang ina-allowed po namin, 1,200 mm. Or hanggang Ito. yan. Imam Rods. Ikaw, hanggang dito po siguro. Yan. Ina-allowed po namin yan. Alam ko medyo OA po yun sa inyo, kaya lang yun po talaga tinusabi sa Japan. Pero nasa sa inyo po. Stop! Big. So ito po yun. Hindi na namin kayo na-allow na gawin. Kasi mataas na. Tapos, kapag yung tao ay sinabi sa inyo na mahirap siyang i-handle, pakalmahin, alam niya na ibig sabihin, di ba? Siguro may sakit siya, may phobia siya, nagkaroon siya ng phobia sa masikip na lugar, o kaya patay yung ilaw. Kasi pag yung tao sinabi sa inyo na yun yan, mahirap siya i-handle, huwag niyo siyang sisilipin, ha? Huwag niyo sisilipin, okay? Kasi pag sinilip niya, nako, sabi sa inyo, pipilitin niya makalabas. Question. So dito hindi siya allowed, no? Although kung halimbawa baka isipin ng security, ay sa baba pwede. Hindi. Ito Hindi. naman yun, ito yung mangyayari sa baba. Ito naman yung nangyayari sa taas. Kasi nasa pagitan siya ng dalawang floor. So, ito naman yung nandun sa baba. Kaya sa bumaba tayo, iipin nila pakitin natin. Okay, sige. Pay up! Sa pagitan siya ng dalawang floor. Ito lang ito, mahaba yung. So, pag ganito, hindi na rin namin kayo inaalaw. Diba, sabi ko nga kanina, ang inaalaw lang hanggat nakaharang itong metal grate na to. Kaso ito dito, may kasya na tao. Hindi na pwede. Okay? Hindi na pwede. So, malinaw po ba? Yes, sir. So, pay down na. Sila naman. Okay naman po. So, yun guys, no? So, nakita nyo yung seminar bago magkaroon ng actual procedure.
So diniscuss muna doon ng aming service provider ng elevator kung ano yung elevator units. So at least kahit paano nagkaroon sila ng konting idea kung paano ba ito gumagana, ano ba yung mga function nun. Although alam naman natin yung mga nagsi-attend ay yung mga frontliner natin like security, maintenance, housekeeping. Sinama ko dito yung housekeeping namin just in case na kulang yung tao, wala yung kulang yung security personnel. Meron akong backup na nag-training kahit si housekeeping personnel siya, nagkaroon siya ng kaalaman kung paano siya tutulong doon sa ating maintenance personnel o sa security personnel. So, din sa video na to, sa training na yun, kailangan dalawa siya lagi, body-body kumbaga. So, meaning, yung magsasagot talaga or yung magbubukas ng pinto, isang technical person. So, yung sa likod niya, yung nasa body niya, ay yung tagahawak sa kanyang damit. Bakit? Or sa katawan niya. Para in case na pag binuksan niya na yung pintuan, magkaroon man ng konting problema na hindi talaga kita yung nagkamali doon sa pagbukas, hindi doon yung karo, hindi siya basta-basta papasok doon sa loob or madisgrasya. So kaya lagi merong naka-backup, merong nakahawak sa kanya para sa safety ng taong sasagip. Pero syempre yun nga, base dun sa tinuro, kailangan tingnan natin kung yung bang elevator units na nagkaroon ng problema ay nandun sa tamang floor. So importante yung communication natin sa guardia, kung kanino man, para malaman kung nasa ang floor area siya pupuntahan para tama din yung bubuksan na pintuan. Then, doon nakita, so kailangan continuous yung ating pakikipag-communicate doon sa taong na-trap para maiwasan yung pagiging panic, matatakutin. Although hindi natin may iwasan kasi hindi natin kontrolado ang isang tao. So at least magawan man lang natin ng paraan na paano siya pakalmahin. So importante dito kung paano makipag-communicate yung operator natin doon sa linya para mapakalma yung taong na-trap sa loob ng elevator. Then, tayo as a rescuer, so kailangan maging maingat tayo doon sa pagsagip sa tao. So yun nga, base doon sa tinuro, may mga ilang kinukonsider kung dapat ka mag-rescue at hindi. So, importante malaman nung rescuer na nasa tama yung ginagawa niya at maging respeto tayo, magkaroon tayong respeto doon sa taong nire-rescue natin. So yun guys, no, kung merong tanong sa aking video na to, so comment ko lang dyan sa below. Then hopefully dun sa mga iba pang video ko, sana may mga natutunan kayo at continuous tayong mag-share ng ating ginagawa dito sa aming building. So yun guys, maraming salamat sa mga subscribers ko sa pag-like and comments. So alam ko sana may mga natutunan kayo sa aking mga video. So kita-kita ulit sa aking susunod na mga video. Thank you!